What's up guys, we're here and for this vlog magka-car camping tayo sa Harvest Hills. Kasama natin ulit sila. Let's go! Alright, so nandito kami sa Tagaytay. We'll be coming from Tagaytay. Nag-lunch lang kami. And nakaset na yung mga radio namin. And we're all good. Ito, bago namin kasama. Bagong budol. Sila Meng. At sila Peds. Absent sila GL eh. Kaya kami lang ngayon. Alright, let's go! At this point, nahiwalay sila Meng sa amin. So sila dumiretso, samantalang kami ay kumana naman dito. Saan kayo Meng? Narinig niyo pa ba kami Meng? 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 Lumagpasata kayo Meng? Shit, hindi tayo abot. Hindi tayo abot ng radyo nila. After several minutes, naka-catch up naman sila Meng sa convoy at nagpatuloy kami patungo ng Harvest Hills. But apparently, tama pala sila Meng at mali kami. At buti na lang din ka-chat ko si Sir Eric, yung may-ari ng Harvest Hills, at sinabi na mali yung dinadaanan namin dito sa may Amuyong Road. Kasi yung papuntang campsite raw dito ay hindi pa gawa. Kaya yun, ikot ulit kami at patuloy lang kami sa Tagaytay na Sugbo Highway. Kasi masikip yung daan, isang sakyan lang yung kasya, so yun, bigayan dito, kaya nakahinto kami dito, tapos pictorial lang kami yun, konti. Ayan ang sitwasyon, masikip po yung daan, so isang sasakyan lang kasya, kaya yun, hintayan at bigayan talaga dito. Pero okay, may ilog dito, tapos nagpicture na sila kanina, pictorial. After driving for more than 30 minutes, we have finally reached Harvest Hills. Pagdating namin, sinalubong kami ni Sir Eric at binigyan kami ng quick tour ng campsite niya. Once we chose our spot, we started setting up our camp.
several minutes after namin matapos mag-setup, umulan. Yung akala namin di na kami susundan ng ulan dito, pero mali kami. Pero nung gabi, buti na lang hindi umulan. So na-enjoy namin yung pag-prepare namin ng dinner. Hindi naging hassle para sa amin. So this time, instead na ready to cook na food or yung iinitin na lang, magpe-prepare kami ng dish or ng meal. So ang lulutuin namin ngayon ay creamy chicken mushroom. So guys, welcome to What's Up's cooking show. Yun, okay naman yung kinalabasan ng aming creamy chicken mushroom or creamy mushroom chicken, and nagustuhan naman ng mga kasama namin. And hindi rin naman may natagalan sa pagluto, unlike nung nag-camp kami noon sa Kayatos kasama sila Claire at Water. Alright, so nandito kami ngayon sa Camp 7 ng Harvest Hills. Ayan, Camp 7. So katapos lang namin mag-lunch. Yung iba nagliligpit na ng mga gamit na hindi nagagamitin for later. And nagpapahinga yung iba. So yun, quick walk around lang dito sa setup namin. So kay Jairo, wala naman pretty much nagbago. So minor details lang naman nagbago. Pero yun, pakita ko sa inyo. Ayun pa rin yung setup natin, yung quickie pop-up tent, tapos yung recovery board. Ginamit ko yung isa para pampantay ng hagdan. Kasi mataas yung dito, tapos mababa yung dito. Kaya ginamit ko siya pang kalso para diretso yung hagdan. So yun, multi-purpose talaga kapag meron kayong recovery board. Very helpful. Yan. So, solar panel charging. So, yung mga minor changes nasa loob actually. So yan, may extension cable and whatnot. Tapos nandito yung mga changes. So charging station natin, di ba? Yan, nag-charge siya ng 12 watts ngayon. Eto, nagdagdag lang ako ng mga storage boxes. Like for example, itong maliit na to. Itong 1 liter na Tor. Yan, lagyanan lang ng mga wires and whatnot. Tapos yung isang gray, charger para sa radio. Lalagyanan nito, yung lamp and whatnot. Yun. So, eto lang na update. Tapos, bumili din ako ng isa pang box. Dito ko lang nilagay ngayon. Ito, lalagyan na naman ng foods. Isang 22 liter. Tapos, dikatan natin ng sticker syempre. Blend Kings. And of course, yung Bush Tech canopy. So, yun nga. Wala naman akong issue dito. So, kahit pressure washer, hindi siya naglilik ng tubig sa loob. Kahit dito, hindi napapasukan ng tubig yan. Kasi yung goma nandito. So, hindi siya prone to damage. Unlike pag nandito yung goma. Pag labas, pasok ka ng gamit dito. Talagang madadamage to.
mauupod, pwede rin mapunit. So yan. Tapos pwede mo rin sasara yan kahit may kabling nakalabas. May goma naman kasi dito. So yan, all good. Then yung mga plato, nagamit na namin yung iba. Yan, kaya 2 bowl yun nandito. So yan, ngayon ginagawa ko lagyan ng bigas to. Tapos lighter, mga tablespoon, baso, and kettle. Batna. Yan. Then yung table, canvas cloth, madaming napatong. Canvas cloth tsaka yung stainless table. Tama, stainless steel table. Yun lang naman yung mga updates dito. Wala pa naman pretty much. Baka maybe next time meron bagong update kay Hyron. No? Then yun, setup nila Meng. Of course, Adventure Kings na side awning 2.5 by 2.5 meters na nakamount sa Nomad crossbars. Of course, from Overland Kings rin. Ano? And yung Ango 4 tent nila. And then, setup nila gym. So, kung di ako nagkakamali, nature hike moraine. Basta malaki. Tapos yung tent nila nasa ilalim na din ng tarp. And yung kanilang Ranger Raptor matigas. And then ito, inspired from Sir Winston Chuba. Yung setup nila peds. So, yung sakyan nila ngayon, talagang katabi na nila. Part na yung setup nila. Unlike before na nakahiwalay. Ano? Yan, part na ngayon ng setup nila. So, nature hike girder tarp, Ango 3. And then, may direct access sila sa cargo ni Lucas. Alright, yan. Then yung pala bigyan na namin kayo ng review nitong Adventure Kings Quickie pop-up tent mamaya. And of course, camp tour. So, pakita ko sa inyo yung buong campsite, Harvest Hills. Alright. And after that, nag-siesta lang kami dito sa gazebo ng Camp 8. Kasha yan? Hindi pa talaga nakikita. Sabi sa'yo eh, bili na tayo ng buy one take one. Ano? Oo, ano. Ano, tequila? Dyan kasi minsan ayaw maalis nung suman sa lalagyan. Alright, so time to do some camp tour. So entrance, yan. Mostly yung daanan naman kaya naman ng 4x2. Meron ng mga rough parts. And yung ways pala, kapag ginugal nyo siya, kung manggagaling kayo like Tagaytay area, yung ituturo niya yung sa Amuntong ba yun? Amuyong, something. Kay Titinga Road, something. Huwag kayong dadaan doon. Dumaan kayo ng dire-diretso lang kayo ng Tagaytay na Sugbo Road. Tapos pagdating nyo ng Tuy sa Jollibee, kanan kayo. Then Reparo. Tapos yun, tuturo na kayo ng ways pag nandun na kayo. No? So yan yung entrance. So itong tinatayuan namin ngayon is Camp 7. Yan. So meron din siyang kubo doon tulad ng nakita nyo. And then sa tapat niya is yung Camp 8. So dito kami tumatambay ngayon since wala naman daw ibang campers. Pinayagan kami. So ito yung Camp 8 area na to. And then check pa natin yung ibang area. Pero bago yun, pakita ko muna sa inyo yung CR na malapit dito sa amin sa Camp 7 at saka Camp 8. So ito yung shower dito. So dalawa yan, pang ladies and gents. So open space din siya. So, tulad sa bangkong kahoy. Pero ito may puno sa loob. So nature na nature talaga yung vibes dito. Ito ata yung pinakamaluwag na CR na naliliguan ko sa campsite. Tapos yan, shower. Tapos meron patungan ng shampoo tsaka sabon dito. Malakas yung tubig guys. Malakas yan. Tapos sabitan dito. Yan. Yun lang, open space lang siya. Pero very close to the nature ka kapag dito ka. Yan, shower. Then may ilaw, of course. Then same stories dun sa shower ng ladies. Ganoon din yan. And ito naman yung toilets. So meron tao. Ito, may ilaw yan. May bidet, malakas din tubig. Sink. Basurahan, shampoo, tapos patungan. So maganda. Yan. Sugasan, sink. Yan. And meron pa dun yung ibang camp. Ikutan naman natin. By the way, ito pala yung view dito sa may Camp 7. So hills yan. May creek dyan na maliit sa baba. Tapos sa packet ulit. Then bundok.
Sa umaga mahamog. Hindi lang namin masyado naabutan yung talagang makapal yung hamog, pero mahamog siya sa umaga. Alright. So paglagpas nung hugasan, ito yung Camp 6. So I think kasya pa naman sa sakyan dito. Ewan ko kung naglalagay, nagpapa-camp sila ng sakyan dito. Camp 6. Tapos ito kubo, yung Camp Kubo. Pwede rin din yung rentahan or i-book. So Camp 6 ito siya. So may onting view ko din doon ng mountains, and then may view ko rin dito nung tulad sa Camp 7. Ano? Yan. And yung katabi niya, Camp 5. Ito Camp 5. So medyo ano lang siya, uneven. Ito lang yung parang patag mo na lugar dito. Tapos pababa siyang ganun. Pero ito maganda yung view dito. Kung view lang talaga habol nyo, I could recommend itong Camp 5. Kasi nakita mo. And then yun, may shower din doon. Similar story din tulad doon sa Camp 7 na shower. Yan. Then ito yung Camp 4. So meron siyang parang viewing deck doon. And medyo maliit lang siya. So I would not suggest yung car camping dito. Tent pitching lang. Yan, ito lang kasi yung flat ground. So meron din maliit na kubo dito. So yun pala, kapag maulan dito, mga 4x2 medyo alanganin. Lalo pag talagang basang-basa yung damo. Nakita mo may trucks. So yung isang nag-camp, parang nahirapan siya dito makyat. So tinaray na lang doon yung sa kabila. Pero ito pala yung CR na tinuturo ko kanina. Puno rin, tapos yung toilet. Yan. So tignan natin yung sa viewing deck. Ano. So ingat lang pag patong. Pero yan. So yung ilog nandoon sa baba. Tapos bundok rin. And a lot of trees. So ito yung sa Camp 4, Camp 5, Camp 6, tabi ng Camp 5. So punta naman natin yung 1, 2, 3 dun sa side na yun. Pero bago yun, ito pala yung view dito sa maliit na kubo. So meron din siyang viewing deck. Ito naman yung side na hindi mo makikita dun sa isang viewing deck na yun. Ano? Yan, puno at bundok rin. So sobrang nakaka-relax lahat ng view dito sa camp ng Harvest Hills. Alright, check naman natin nandun. Then ito naman yung Camp 3. So meron din siyang viewing deck and may mango tree sa taas. So yan lang yung space dito. And besides sa Camp 3, ito yung pababa dun sa river. So I think mga estimate mga 100 or siguro 80. Somewhere there na steps pababa. Alright, so ito yung papunta ng river. To natural jacuzzi kung tawagin nila. So ito yung daan. Naglagay lang sila mga bato-bato. Tapos ito yung matarik na part. Mataas-taas. And then yun, pababa. So dito daan-daan lang. May hawakan naman. And then yun, dito na yung river. Pababa. Tapos may space pa dito actually. So ito yung river. So maputik siya as of now kasi umuulan for the past few days and kagabi. So sayang, hindi makakapaligo. Pero yan, malaki-laki naman pala siya. Akala ko parang maliit lang siya, makipot. So yan, ilog, tapos bundok. And doon tayo galing sa taas. Ayun, nakikita nyo yung hut na yun sa camp, ano ba yun? 4 ata yun? Basta yan, Camp 3 tapos 2 yan, tapos 4 yun. Dito tayo galing pababa. Anyway, going back, ito yung Camp 3. So may puno dito. And then yung Camp 2 ata nandun. So punta tayo dun. So ito naman yung Camp 2. So view mo dito, bundok. And meron ding maliit na nipa hut or kubo. Yan. And then meron din hugasan dito. Yan. Lababo. And of course, I think Camp 1 ba yun? O Camp 1 itong nasa may bonfire ata sa taas. Pero ito, dito, Camp 2. So may nag-camp dito kagabi din. Overnight din sila. Dito sila pumwesto. Ito maluwag-luwag dito. Kaya naman bumaba ng sasakyan. Or pwedeng pumwesto yung mga sasakyan dito. Ang daan mo dun din. Yung binabaan natin kanina. Yan. Tapos merong kubo dito. Tapos yan yung view mo dito. As in, talaga lahat ng pwesto dito sa Harvest Hills may view. So walang spot na pangit. Kahit saan spot ka ma-assign,
ma-enjoy mo talaga. So mayroong kubo dito, and I'm pretty sure maganda rin yung view dito. So pwede kayong tumambay dito, and upuan, and yan yung view mo, diba? Lahat ng spot maganda talaga, very relaxing. Tapos itong kubo na nakikita nyo sa likod nito ng may Camp 2, ito na yung paakit ng Camp 1 sa may bonfire, then pabalik na ng Camp 8 and 7. So dito pwede kayo makit dito, of course ganun din yung view yan. And eto Camp 1, etong spot na to, isang maluwag rin na area to kung madami kayong nakasasakyan. Yan, hanggang doon, tapos dito, ito bonfire area. Do, yun nga lang, kapag talagang nag-uulan, lumalambot yung lupa. And mga 4x2, baka medyo alanganin. So yan, ito na yung Camp 8 ulit. We're back where we at, or where we started. Ito, view, tapos may maisan dito. Alright, that's pretty much it for the camp tour. Lahat ng spot, I would say, nakaka-relax, may view. Kasi ito, hilltop siya eh. Yung pinagpuwestuhan ng Harvest Hill. Hilltop siya, kaya 360 lahat may view. So yun, quick review na rin sa Harvest Hills. So, una-una tubig. All throughout, or all throughout the day, may supply ng tubig. Hindi nauubusan, pati yung pressure hindi rin humihina. So, unlike with the other campsites na nakadepende lang sa charge ng battery nila, kasi solar lang. Kapag sa gabi, nauubos yung charge yung battery, wala ng tubig na ipapump. So, humihina and wala na kayo magamit na tubig eventually. And aside from that one, yun nga, lahat ng pwesto dito may view. So, very good. And accessible naman siya sa mga 4x2. And aside from that, susunduin kayo ng staff mula dun sa bungad. Hindi naman yung pinakabungad, yung medyo malapit-lapit na, siguro mga 30 or 45 minutes away dito sa Harvest Hills. Meet up na kayo ng staff. And para tulungan kayo, kasi yung mga daan at papunta dito, may part na isang sasakyan lang yung kasya. As in, saktong-saktong isang sasakyan lang yung kasya. So yung ginagawa ng staff nila, nauuna siya, tapos i-clear out niya yung daanan para dire-diretso lang kayo papunta dito sa campsite. And aside from that one, very accommodating yung staff nila. Lalo na sila Sir Eric, talagang chinecheck kayo, nakamusta kayo, kung may mga kailangan kayo and whatnot. Andyan lang sila lagi. So yun, I would highly recommend dito sa Harvest Hills sa may Nasugbu, Batangas. Alright, so that's pretty much it for the camp tour, and let's go back. So ngayon, I'll give my review on the Adventure Kings Quickie Pop-Up Tent Mark II. So nagamit na namin siya 3 times. Ito na yung pangatlo, rain or shine, with a little bit of wind nung sa Bangkong Kahoy Valley. So okay naman siya, setup wise, sobrang bilis. Tulad nga sabi ko kanina, tanggalin mo lang yung parang locks niya, tulak mo taas, on harap likod, both sides. Magsiset up na siya ng sarili niya. Set up mo na lang itong sa mga pinto, yung mga bintana mo, and then itong hagdan. And that's pretty much it. Wala ka nang gagawing iba. Or at saka yung ano mo na lang, yung mga mats mo, kumot and unan dun sa loob. Pero yung mismong tent, sobrang bilis lang niya i-set up. Tulad nga nakita nyo sa solo camping ko, kayang-kaya mag-isa. Pero yun ang pagligpit, lalo na sa may bandang harap, yun lang yung medyo mahirap kasi yung tali niya, yung pag-aatakan mo, hindi mo mahahatak directly sa gitna eh. So kailangan mo ibaba ng onting isang side, tas baba mo sa kabila para ma-close mo siya. And ano pa ba? Terms sa mga cons na na-encounter namin, minor lang naman. Pero depende sa inyo kung gaano kayong ka-sensitive. Kapag mahangin, etong tali, wala siyang mapaglalagyan. So, nag-i-slap siya dun sa tent. So, medyo maingay. Pero, I think madali lang naman gawa ng paraan yun. And aside from that, yun nga, I pointed out na walang insulation dun sa taas nung ceiling, or sa ceiling rather. So, kapag nabilid talaga sa init to, may init yung mates mo. Lalo na kapag nakasarado, diba? Ngayon kasi nakataas, kaya malayo yung gap. So hindi na naiinitan basta-basta yung mattress ngayon. Pero yun, kapag nakasarado siya, may initan talaga yung mattress. Then in terms of waterproof naman yung material niya. So yun, 2 camp mulan, hindi naman napapasukan ng tubig, hindi naman naglilik sa loob.
kahit yung mismong material niya, yung wall, hindi nagko-condensate. Yung ano lang, yung ceiling lang. Unti lang naman, pero hindi naman ganun kalala. Kasi condensation naman yun. Pero hindi naman siya considered as a leak. Pero yun, no leaks. Kahit buksan mo itong bintana, siguro wag lang yung sobrang lakas talaga na hangin, na ulan na may hangin. Kasi yung papasukin niya, pretty sure, kapag nakabukas tong mini awning. Pero kapag yung saktuang ulan lang naman, hindi naman pinapasukan yung loob. Yun nga lang, nag-iipon siya ng tubig dito. So, be mindful, lalo na pag-aakit kayo. Tapos tumama yung ulo niya dito. Mababasa yung likod nyo, for sure. So, check nyo lang yun. From time to time, tanggalin yung tubig. No? So, yun lang. Yun lang yung parang, I'm not sure kung paano pa ba may ipapastretch to para hindi siya mag-ipon ng tubig sa taas. Pero yun, nag-iipon siya ng tubig sa taas. And yun nga, yung anti-aging polymer naman nila dun sa casing niya, parang legit naman, hindi siya namumuti. So kahit ito, pinapark ko to sa labas kasi minsan, yun nga, sa garahe namin hindi nakasya to kasi masyado na mataas. Yun, nakapark siya sa labas, hindi naman namumuti yung plastic niya. So legit naman yung anti-aging polymer niya. And of course, yung mga tahe, may seam seal yan. So para hindi pasukan ng tubig, ano. Yan. So waterproof na waterproof talaga yung tent, ano. Then yun lang, nag-iipon din ng tubig yung mismong casing. So pag nakapark sa labas, umulan, tapos nag-drive kayo, tutuloy yung tubig dito sa harap. So nababasa ulit yung sasakyan nyo. Yun lang. Pero ano naman, sobrang trivial lang naman yun. I think yung iba naman sa inyo wala naman pakit. So yun lang naman. Pinwrite out ko lang din para alam nyo. And ito sa window, ano lang, sarado nyo lang din kasi minsan may natulo dito sa gitna. Tas kung may kasama pang hangin, pretty sure papasok yan dun sa mesh. So ang ginagawa namin, sinasarado namin siya up to yung almost fully closed na, pero nag-iwan kami ng onting gap para may hangin pa rin na pumapasok. Yung mattress niya makapal, so makakatulog ka ng mahimbing sa RTT na to. So hindi sasakit yung likod mo. So pretty good, pretty good. And then space, ganito yung headroom ko. So mga 1 feet pa yan. So I think kung di ako nakakamali, 6'7" ako yung height ko, ano. And space, kasya 2 tao. So yun, pretty much. Kung lahat kayo payat, siguro mga 3 kasya dito. Pero yun, at most 2 lang, ano. So yan, that's pretty much the space dito sa loob ng Quickie Pop-Up Tent. Adventure Kings Quickie Pop-Up Tent Mark II. And then, I would highly suggest yung gantong RTT sa mga SUV. O yung wala silang setup sa likod, like eto naka-canopy. So, ngayon, tulad nga na mention ko before, hindi mo pwedeng buksan tong pinto ng canopy na to. Kasi nakaharang yung hagdan. Siguro okay lang kung may kukunin ka saglit lang, dukutin mo lang na ganun. Pero kapag yung gusto mo na fully open, like for example, may dual battery setup ka dito, ayun, nakaharang tong hagdan niya. So maganda to sa mga SUVs na tama, SUVs like Fortuner, Everest and whatnot. I would not suggest na like bedrock tapos ito kasi medyo mahaba siya. Nakita mo may overhang na siya dun sa taas ng cabin. Kung nilagay nyo sa parang bedrock yun, meron kang overhang dito sa likod, which is medyo pangit kasi lahat ng bigat mo nandito na sa bandang likod. So yun, mga mostly SUVs lang naman. Or kung ganito, meron kayong bedrock na mataas, kasing taas nito Kaya yung binabanggit ko na bedrock kanina is yung mababa lang. Kung gusto niyo lang pantay yung RTT sa bubong ng sasakyan, yun, hindi advisable. So either wala kayong setup dito sa likod tapos mataas na bedrock, yung pantay sa bubong, or mas mataas sa bubong, or SUVs. Yun yung doon kayo sa i-recommend tong RTT na to, ano. So yeah, I think that's pretty much it. Yun lang talaga masasabi ko sa Adventure Kings Quickie Pop-Up Tent. Good RTT and price siya at 92k if I remember correctly. So contact nyo na lang si Overland Kings. So sa Facebook nila, message nyo for their updated pricing. And kung gusto mo makakuha ng discount, sabihin nyo lang or i-mention nyo lang si WhatsApp na nirecommend ko kayo or parang ni-refer ko kayo sa kanila para makakuha kayo ng discount, ano. Alright, so that's pretty much it with the Adventure Kings Quickie Pop-Up Tent review. Try naman tayo ng ibang RTT next time, ano. Alright. And after our siesta, nag-start na kami mag-break ng camp. Sa next camp na yun, okay na sa next Airbnb. When suddenly, biglang umulan na naman.
At yung pinatuyo naming mga awning and tent, nabasa ulit. Tapos yung mga iba, naligo na lang sa ulan para enjoyin yung camping trip namin na ito. Pero baro naman kagad after nung ulan na yun. So napatuyo namin yung mga awning and tents namin. And habang naghihintay matapos sila, nag-ikot ako sa campsite dala si Jairo. And once matapos na silang maglikot ng gamit nila, nag-pictorial kami dito sa Camp 1. Once we're done, it's time to head out. And that's pretty much it for our car camping trip here at Harvest Hills in Nasugbu, Batangas.